Sa nobela ni Jose Rizal, El Filibustrismo, Kabanata 22, Ang Palabas. Isang magarbong gabi sa Teatro Variedades, Maynila. Isang tanyag na operang Pranses ang itatanghal, kaya nagsidatingan ang mga mamamayan, opisyal ng pamahalaan, praile, mamamahayag at mga kabataang mag-aaral. Ang teatro ay puno ng ilaw, magagarang kasuotan at matatamis ng tig. Ngunit sa likod ng karangyaan ay nakatago ang pagmamataas, pagpapanggap at pagkukunwari. Napakaraming tao ngayong gabi. Hindi lamang dahil sa opera, nais din nilang makita ng iba. Tunay ngang mahilig sa pagpapakitang tao ang lipunang ito. Isang dumating ang mga kilalang panauhin. Naroon si Benzaib, ang mamamahayag na mahilig pagpalaki ng balita. Naroon din si Padre Aileen, nawari walang pakialam, ngunit lihim nagmamasid sa lahat. Napakagaya ng gabing ito. Mas marami yatang dumadalo upang mapakita ang gilas kaysa upang manood ng opera. Yan ang uso sa mataas na lipunan. Dumating sina Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Napakaganda pala rito. Siyempre naman, madalas akong dumadalo sa mga ganitong palabas. Kung gayon, alam mo marahil ang kahulugan ng mga salitang Pranses sa programa. Oo, yun sa mga katulong, marahi. Mukhang di mo pala alam. Juanito, huwag mong intindihan yan. Ang mahalaga ay mukha kang edukado. Opo, Donya. Hindi napansin ni Juanito na siya'y napapahiya na. Pinipilit niyang magmukhang matalino kahit hindi niya nauunawaan ang kanyang sinasabi. Samantala, sa kabilang bahagi ng teatro ay naroon ang mga kabataang mag-aaral. Isagani, anong masasabi mo sa pagtatanghal? Mahusay ang musika at pagganap ng mga artista. Ngunit para sa akin wala pa rin higit sa panitikang Kastila. Hindi ako sang-ayon. Ang tunay na kadakilaan ng isang akda ay hindi nakasalalay sa wikang ginagamit kundi sa kaisipang ipinapahayag nito. Ipagmamalaki ko pa rin ang panitikang Kastila. At iginagalang ko yun, ngunit hindi dapat mailitin ang iba pang wika at panitikan. Isagani. Makaraig! Anong balita? Ito na halos lahat ng ating mga kasama. May pasya na ba tungkol sa ating kahilingan para sa Akademya ng Wikang Kastila? Sa kasamaang palad, wala pa ring malinaw na tugon. Nakakalungkot ang ating hangarin ay mapunlad ang edukasyon ng mga Pilipino. Ngunit tila hindi yun mahalaga sa mga may kapangyarihan. Patuloy pa rin tayong maghihintay. Habang abala ang lahat sa panunood, may isang taong tahimik lamang na nagmamasid. Nagkakatawa ang lipunan ito habang abala sila sa karanyan at kasiyahan, hindi nila nakikita ang unti-unting pagkabulok ng kanilang paligid. Ang pagpapanggap ay nagiging kanilang kausutan at ang pagkamatay ay nagiging kanilang dangal. May nakakita ba kay Don Tiburcio? Wala pa po doon niya. Ay nako, kapag nakita kong asawa kong yun, lagot siya sa akin. Oo,
Isa na namang matagumpay na gabi pa sa Lipunang Manila. Ngunit higit kong mapansin ang mga taong narito kaysa mismong opera. Darating ang araw na mawawalang kanilang mga maskara. Tapos ang opera, ngunit hindi natapos ang pagpapanggap ng lipunan. Sa gabing iyon, pinakita ni Rizal na ang tunay na palabas ay wala sa entablado ng teatro, kundi sa asal ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan.